Eto, para pag-usapan ng usapin nga, makausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Yusek Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Ito, Yusek, no, may ilang kritiko ho tulad ni Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, at itong former Presidential Spokesperson, Attorney Jaime Roque, na nagsasabi na hindi ang mga miyembro ng gabinete ang problema, kundi ang Pangulo. At nananawagan na mag-resign na ang Pangulo at ipaubayan na lang daw kay VP Sara Duterte ang pwesto. And even saying na papunta na daw po ang Pilipinas sa impyerno. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Well, unang-una, ano ba sabi ni ES Lucas Bersamin? Yan yung mga tipong mga aso sa gabi na nag-iingay lang. Dapat pa bang patulan? Unang-una, sinasabi nila napaka-self-serving. Bakit? Of course, pag nag-resign ng Pangulo, sino ba ang uupo? Yung kanilang inaangat. Wala iba kundi si VP Sara. Pag si VP Sara ang naupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Roque, mawala na. Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero pwede. Kaya nila inaangat. So, napaka-self-serving nito. At ito yung sinasabi natin mga tipong obstructionist na wala nang ginawa kundi manira sa ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno. Hindi nila nakikita yung kabutihan. So, ito yung mga taon dapat na hindi na pinaniniwalaan dahil wala silang sense. Alright, ma'am. And speaking of former presidential spokesperson Jaime Roque, sinabi ho ng DOJ na sila ay may mag-request ng red notice at kanselasyon ng kanyang pasaporte, no? Dahil sa kinakaharap niyang trafficking in-person charges. At pinanindigan naman ho ni Attorney Roque, no, na intensyon lamang daw ng administrasyon na patahimikin ho siya. Kaya ito naghain ng mga bogus at non-bailable na kaso. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Unang-una, sagutin niya muna yung mga kaso. Paano siyang patatahimikin? Ito nga, paano siya papatahimikin? Kinumbida nga siya sa Quadcom para magsalita. Hindi ba ironic yun, kabaliktaran? Pinapupunta ka sa Quadcom, ibigay mo yung mga dokumentong ipinangako mo na meron. So paano niya sasabihin na gusto siyang patahimikin, pinagsasalita nga siya. Siya yung umalis at nagtago dahil ayaw niyang sabihin kung totoong may mga dokumento na nagpapatunay na siya ay hindi involved sa Pogo. At yung tungkol sa kanya mga di umanong hidden wealth. So, hindi ba mas magandang pinagsasalita siya? Ngayon, sasabihin, pinatatahimik siya. So, parang medyo kabaliktaran yon. Nandito ka sa Pilipinas, pinagsasalita ka, pero tumakbo ka. Alright, and ito ma'am, sa ibang issue naman ho, no, kahapon ho, inakusahan ni Senator Bato de la Rosa ang mga investigador ng ICC ng pagbabanta di umano doon sa mga retiradong pulis sa Pasay City para ho pumirma nitong mga affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. At ang sinasabi ho niya, kung seryoso daw ho si Pangulong Marcos sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw hong palayasin agad itong mga ICC probers. Ano ho yung masabing ho dito? Ang daling gumawa ng kwento. So kung mayroon siyang kwento, di yung sinasabi niya na napilipilit ng mga pulis, o di pagawain niya ng pagawain niya ng affidavit na may mga ICC ditong pinipilit silang mag-testify. Alam mo, Attorney Danny, alam mo naman yan. Ano bang klaseng pamimilit ang kinukwento ni Senator Bato? May tutukan ba to? Mga sinasabi niya, uniformed personnel to. Kaya ba itong takutin basta-basta? Nung sinabi niya tinatakot na isasama, for me lang ha, Attorney Danny. Ang taong walang alam, kaya mo bang piliting mag-testify? Yeah, I can remember. Yes. Yun nangyari kay Ragos at kay Kerwin Espinosa nung panahon ni Senator Leila de Lima. Oo. Napilit pala silang mag-testify, napilit silang gumawa ng dokumento laban kay Senator Leila de Lima. So maybe, yun yung nagawa nila. It takes one to know one, dahil mukhang ito rin ang nirereklamo ni dating Iloilo Mayor Mabilog na gustong ipagawa sa kanya. Kaya siya tumakbo at umalis ng Pilipinas dahil sa pananakot na kailangan niyang pumirma at mag-testify sa kalaban ng Pangulo noon na si dating Pangulong Duterte. So siguro, alam nila kung paano gumawa at manakot para magawa ang isang testigo, maging false witness against somebody. So yun lang yung alam ko na pwedeng nangyari noon. Pero ngayon, kung meron siyang pruweba, alam naman pala niya kung paano gawin ito, di maglabas po siya ng ebidensya. Well, anyway, we are not talking in behalf of the ICC, pero tinitignan lang natin yung sitwasyon kung paano ba niya ito nasabi.
May Doon sa nakita pahayag tayo, naman ho sinabi niya, niya, Yusek, na kung beware. seryoso daw po si Pangulong Marcos Jr. sa reconciliation sa pamilya Duterte, eh dapat daw palayasin daw agad itong mga ICC probers. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Walang obligasyon ang Pangulo na magpaalis ng sino man dito. Kung itong mga, even before, sinabi naman ni DOJ, Secretary Remulla, they are welcome dito. Welcome sila. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno, ang administrasyon. Well, kung voluntaryo itong mga taong ito na magte-testify laban sa kanila, sino ang Pangulo para pigilan? So, as of the moment, Attorney Danny, wala tayong verification regarding sa kuwento ni Senator Bato. I-verify niya muna, i-vet niya muna, ipakita niya na muna kung totoo yung sinasabi niya bago siya magbintang na meron na nga dito mga taga-ICC. Tingin ko dapat siya muna ang magpakita ng ebidensya kasi hinahanapan siya ng mga pictures eh. Tapos ang sabi niya, dapat daw parang nag-a-advise siya na wag i-tamper ang CCTV. Unang-una, may CCTV footage ba? Saang hotel? 'Di ba? Kung siya ang concerned dito, siya ang pumunta doon sa hotel at mag-request. Kung pwede siya makakuha ng CCTV footage. Kasi karaniwan dito, Attorney Danny, pag hindi ka nag-request, nabubura ito. So kung si Senator Bato ang concerned about this CCTV footage, siya mismong personal na mag-request. Hindi pwedeng advice lang na wag niyo i-tamper. As if there's already CCTV footage. So sa kwentong ganun, nagkakaroon na tuloy siya ng facts. So i-prove niya muna yung facts kung totoong merong CCTV footage.